Maraming gusali sa Metro Manila ang tila nagsayaw sa kasagsagan ng lindol nitong Lunes. Pero sabi ng mga eksperto, normal lang ito at mas ligtas pang-araw sa lindol ang mga high-rise na gusali kumpara sa mga low-rise. Makibalita tayo kay Oscar Oida. Sa kuwang ito ng CCTV sa loob ng isang unit sa 18th floor ng isang condominium sa Taguig, makikitang abala si Lola Cora Buendia sa pag-aayos ng kanyang bag. Habang busy naman sa panonood, ang kanyang 6 na taong gulang na apo nang biglang lumindol. Lumindol na. Lumindol. Ang isa sa mga anak ni Lola Cora, nakunan pa ng video ang pag-ugoy ng kanilang ilaw. Sobrang lakas, as in, it's super nakakatakot talaga. So after na pinaalis ko sila kasi baka bumagsak nga yung chandelier. Wala naman daw nasaktan sa kanila, pero matinding trauma daw ang idinulot nito kay Lola Cora. Gusto niyang ipabenta, sabi niya sa akin. Na natatakot siya lagi tuwing may lindol. Kasi before, yung wala pa kami sa high-rise, takot naman siya sa baha. Pero ngayon na nasa high-rise na kami, doon naman siya sa lindol. Ilang video rin ng mga animoy nagsasayaw na gusali ang kumalat sa social media. Gaya na lang ng kuwang ito sa isang kondo sa Mandaluyong. Sa may Binondo, tumapon pa ang tubig mula sa swimming pool na nasa rooftop ng isang gusali sa lakas ng pag-alog. Pero ayon sa mga eksperto, normal lang daw para sa mga matataas na gusali na tila sumayaw ng ganito kapag may lindol. Yun ang design talaga. Kasi parang yung oak tree, yung timber, versus a pine tree or bamboo. Yung pine tree or bamboo nagsusway. Pero yung mga oak tree, yung mga strong timber, nagbe-break. Kaya nagsusway. Kaya the higher you are, the longer is the swaying. Kung tutuusin nga raw, mas ligtas pa sa mga high-rise na gusali kumpara sa mga tinatawag na low-rise buildings. Yung may study noong 2004 pa ng JICA, yung Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, Myers Report. If I remember it right, only 3% of high-rise buildings will collapse on a earthquake magnitude 7.2. Karamihan daw kasi sa mga high-rise na gusali, sumunod sa itinakda ng building code at kakayanin ang 7.5 magnitude na earthquake. At saka may geotechnical study rin, yung how stable is the soil, na pag-aralan lahat yan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2015, lagpas 1 milyong multi-unit residential buildings gaya ng kondo na ang naitayo sa Metro Manila, habang lampas 4.6 milyon naman ang nakatira sa mga ito. Posibleng mas dumami na ang bilang na yan. Matapos ang nangyaring lindol, dapat daw ngayon pa lang, isa ilalim na sa tinatawag na structural audit ang lahat ng gusali. At yung mga di papasa, dapat daw agad na i-retrofit. It's 90% less expensive, cheaper to address the hazard bago maging disaster. Mas mahal ang rehabilitation after the disaster. Oscar Oida, GMA News.